no, kay Bongo. Ah, construction firm ng kanyang family, no. Nakakuha sila ng mga malalaking mga proyekto sa gobyerno, no, construction ito. Na kung titignan natin bawal 'yun mga kaibigan kasi si Bongo po ay nasa gobyerno, pero siya pa ang at ito mga kaibigan 'no, sa Davao 'no, flood control sa Davao City, na alam naman natin na binabaha palagi. Ilang dekada na ang mga Duterte sa Davao City, pero hanggang ngayon binabaha po ang Davao City. Do'n mo malalaman, do'n mo makikita 'no. So hindi po seryoso sa pagkontrol ng baha, sa pagpigil ng baha, hindi talaga seryoso. Dahil ilang dekada na sila hinawakan nila ang Davao City hanggang ngayon bumabaha pa rin sa Davao City. Magkano ang pera ni Pulong, budget niya na binigay sa kanya sa Kongreso? 51 billion. 51 billion, unprecedented. Ang sabi nga, first time in the history of the Philippines na merong isang kongresista na nakatanggap ng 51 billion. First time ito nangyari. Si Pulong Duterte under the presidency of his father. So ganyan po kakurap, no? So bakit ang Davao City ay patuloy pa rin na binabaha? Kung magagaling sila diyan na mga mayor, vice mayor, kongresista, kung magagaling sila na mga leader, hindi yan magbabaha dahil hinawakan nila ang Davao City since 1987. Pero hanggang ngayon, bumabaha, konting ulan, baha. 'Di ba mga kaibigan? So yan talaga ang malaking ebidensya na merong korapsyon na nangyari. May korapsyon na nangyari. Aminin niyo man o sa hindi, malaking korapsyon ang nangyari diyan, 'di ba? Yan. So, yan mga kaibigan 'no, sabi ko nga sa inyo, mapapahiya talaga kayo, 'no? Eto pa. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 'di ba? So mga kaibigan na, eto, napakalaking pera niyan ha. So yan po ang nangyari mga kaibigan, no? Sa panahon po ni Duterte, puro na lang mga korupsyon ang nangyari. Yan no? Davao. Ayaw ko kung saan naman sa kainin sa SLS. Last money mo. Kung kasan niyo. So, Davao City after 5 minutes. Ito mga kaibigan ha, this video was taken by Angelo Ronquillo showing the flooding situation on Jose P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City after heavy rainfall past 8 p.m. on August 15, 2025.
So, baha po siya. Ganito ang nangyari. So, nasaan na ang mga flood control na pinagawa ni Duterte? Nasaan na ang 51 billion ni Pulong Duterte? Nasaan na ang kanilang paggawa ng mga flood control? Ilang dekada na sila sa Davao City. Sila ang namumuno sa Davao City since 1987. Nasaan ang mga flood control? So, yun ang sagutin nyo, mga DDS. Ipagtanggol nyo. Nasaan ang flood control? Ipagtanggol nyo ang mga amo nyo. Tingnan natin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong mga amo. Sige nga, sige nga. Tignan ko nga. Oh, magbabasa ako. Ipagtanggol nyo ang amo nyo. Tignan ko. Paano? Nasaan ang flood control? Bakit binabaha kahit Davao na lang? Sige, Davao na lang. Davao City. Bakit binabaha ang Davao City? Nasaan ang pera? Nasaan ang budget? May 51 billion si Pulong Duterte. Meron pang mga budget na nanggaling sa national government. Aside sa 51 billion ni Pulong Duterte, meron pang budget ang city mayor. Ano ang nangyari? Sagutin nyo. Ipagtanggol nyo. Nasaan? Nasaan? Ipagtanggol nyo. Sige nga, tingnan natin. Bakit wala sa inyong nagtatanggol? Dahil hindi nyo alam paano sagutin. Hindi niyo alam kung paano sagutin dahil alam nyo na wala talaga kayong isasagot na maganda dahil alam nyo na may nangyaring korupsyon. Di ba? Sabi ni Mercy Agrimano, ang alam nila magmura at magsalita ng below the belt. Doon sila matalino. Ha ha ha. Mana sa mga amo nilang parang bulok ang lumalabas sa bibig nila. Correct. 'Di ba? Correct. Yun, wala silang hindi nila kayang depensahan ang amo nila. Hindi nila kayang sumagot para depensahan ang amo nila dahil wala silang ididepensa dahil alam nila na kurakot. Biruin mo ba naman 1987, sila na ang namamahala sa Davao. Hanggang ngayon, binabaha ng todo-todo ang Davao City. Saan ka nakakita nun? Tapos may gana pa silang mamintas sa gobyerno ngayon ng ating Pangulo na napakadaming nagagawa. Kitang-kita ang mga ginagawa ngayon ng gobyerno natin at napapakinabangan ng napakaraming mga Pilipino. Pero may gana pa silang mamintas. Pero tingnan niyo naman ang ginawa ng Duterte administration. Di ba? Flood control projects na puro guni-guni. The worst, mga kaibigan, AJK 30,000. Failure ang war on drugs. Failure ang paglaban sa mga kriminalidad. Failure ang paglaban sa korupsyon. Napunta pa tayo sa gray list. Failure din ang paglaban sa kriminalidad. Dumami ang pogo, dumami ang mga Chinese na merong birth certificate, merong passport. Nagkaroon pa tayo ng first Chinese mayor, si Alice Go. Failure. Buong halos lahat ng ginawa ni Duterte, mga kaibigan. Tama talaga yung sinabi ni Percy Lapid. Hindi naman nagtrabaho si Duterte. Tama ang sinabi ni Percy Lapid. Ano bang ginawa ni Duterte? Wala, hindi naman siya nagtrabaho. Tama talaga, no? Natin yung sinabi ni Percy Lapid. Tama talaga siya, guys, eh. Hindi nagtrabaho si Duterte. Wala talaga siyang nagawa, no? Okay. Ulitin natin yun. Yan. Tama naman talaga siya, guys, no? Wala pong ginawa si Duterte. Okay. Ito Ay guys, alam niyo ba? Another video. Ay delikado pa nga siya ngayon eh. Hindi ba ninyo napansin doon sa Kongreso? Sino? Dumating si Sara Duterte. Hindi yata ito. Ito yata. Guys, panoorin natin. Nang walang
accountability sa gumawa ng krimen. Ito. Dito sa Pilipinas, nakapagpapakulong kayo ng binaboy ninyo ang rule of law dito sa Pilipinas. Nakapagpapakulong kayo ng mga tao, pumapatay kayo ng walang accountability sa gumawa ng krimen. At nakapatay ka, kahit na sabihin mong yun ay self-defense, kailangan patunayan pa rin yun sa hukuman. Gusto nyo patunayan lahat ng sinasabi ninyo sa salita lang eh. Walang proseso ng katarungan eh. Subukan mo, makapatay ka ng tao na self-defense o pinagtanggol mo ang sarili mo, kaya ka nakapatay ng tao. Akala mo ba nakakalaya ka na? Ligtas ka na sa kaso? Ay hindi. Kahit sabihin mo masamang tao yan, ba't mo papatayin? Ikaw ba ang batas? Yung ba ang sistema ng batas? Correct. Hindi mga gago yan. Ang daming mangmang ngayon. Nakala nila tama yung mali. Correct. O kahit alam nilang mali, ay kumakampi sila sa mali. Correct. Mga kaibigan, Diba? nakita ninyo, bakit? Nakaka-impluensya, masamang impluensya, humihikayat ng karahasan. At yan ang gusto ni Duterte, di ba? Nung panahon niya, kaya nagkaisip yung mga yan eh. Di ba siya nagsasabi, may baril ka? Kumuha ka ng baril, barilin mo yung yung drug addict, ganyan. Sipin mo, nilalagay niya sa kamay ng tao ang proseso ng katarungan. Bakit may batas na tayo? Di mo ba? Correct. Kayo mismo, tanungin ko, you are witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyari dito? O kung kasama ako sa tinatanong mo, malaki! Hindi lang meron. Mga kaibigan. Wala naman. Siya sumagot, wala raw. Sa'yo wala yun. Diba? Si Bongo yung nagsasabi. Si Bato. Wala yun. Bato de la Rosa. Ba't maraming namatay? Magandaming tumambak na bangkay sa mga punerarya. Sabi ni Bato, kung papasok sila dito tapos mag-insist sa kanilang investigation, the government has all the right to do what it takes to protect our sovereignty. Ba't di mo sinabi yan sa China? Sinabi mo ba yung sovereignty sa China? Hindi naman yung sinabi yan. Pinakain pa nga eh. Tandaan niyo. Diba, mga kaibigan? Isa pa. Ito pa, yung sinabi ni Percy Lapid. Sino kasama? Si Gloriang Macapagal. Mga kaibigan, ba't magkasama yung dalawa? Hindi dumating ang ni isang miyembro ng pamilya ni Sarah. Hindi nagpunta ron. Bakit? Hindi nila nire-recognize. Si Bongbong Marcos. Ito tandaan nyo, magkakaroon ito ng realignment sa politika. Kaya, kung kayo po, mag-iisip muna bago kayo magsasalita, yung samahan na yan, di magtatagal yan eh. Di ba? Gagamitin ito, talagang ikinahon ito eh. Talagang inihanda ito, kaya wala nang ginawa si Tigonyo, kundi pinag-aralan niya yan simula nung maupo siya. Hanggang sa matatapos na termino niyan, wala naman siyang ginawa sa gobyerno eh. Naglingkod na yan. Yung gobyerno naglingkod sa kanya sa loob ng 6 na taon. Tama. Hindi naglingkod yan. Tama. Tayo ang naglingkod sa kanila. Correct. Yung gobyerno ang naglingkod sa kanila. Baliktad Tama. eh. Mga kaibigan eh. Di ba dapat maglilingkod sila sa gobyerno? Baliktad. Ngayon, ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin. Kapag hindi naibigay nitong si Bongbong Marcos ang lahat ng kailangan o hinihingi nitong pangkat na yan ni Tigongyo. Mula pa lang doon sa pagkakahati ng mga troll, yung iba dinala kay Isko, di ba? Yung napunta kay Isko, anti-Marcos ang magiging papel nila. Kaya sila ang naninira kay Bongbong. Ito yan, pag-aralan ninyo. Meron kayong mga mababasa ngayon. Halimbawa, kahapon, di ba? Basahin ninyo, body language. Yung reading between the lines. Na hindi kailangan sabihin, pero kailangan, marunong kang bumasa. Diba, mga kaibigan? Di ba guys? Nung si PBBM ay tumakbo, no? Tumakbo pa lang si PBBM sa pagkapangulo, hindi pa siya nananalo. Siniraan na siya
Digong, 'di ba? Siniraan siya. Tapos mga kaibigan, kung mapapansin niyo, yung mga DDS hinati, 'di ba? Tama yung sabi ni Percy Lapid, hinati yung mga DDS. Merong napunta kay Isko at yung mga napunta kay Isko, ayan, katulad na lang nila ni Mocha, no? Si Mocha Suso, yan. So, naninira, 'di ba? So, ang sinasabi ni na Mocha na sa mga DDS, "Oh, kung kayo ay maka-Duterte, kung kayo ay maka-Sara, dito na tayo. Huwag niyong susuportahan 'yan si BBM dahil ayaw ni Duterte." Doon pa lang mga kaibigan, dapat alam niyo na 'yan, eh, na eto 'no, tama talaga si Percy Lapid, eh. May ambisyon mga kaibigan si Duterte. Nung pagkatapos niya na maging pangulo ng Pilipinas, guys, nag-ambisyon kaagad siya na gusto niya na makabalik sa puwesto ang isang Duterte. Gusto talaga niya na ang anak niya ang ilagay sa puwesto. Mga kaibigan, iba po yung sinasabi ng bibig ni Duterte sa kanyang ginagawa. Kasi 'di ba sa kanyang bibig sinasabi niya na ayaw daw niya na si Sara Duterte ay tumakbo. Yan yung ano, yung laman ng bibig niya, eh. Ayaw daw niyang tumakbo si Sara Duterte kasi babae, kawawa daw, ganyan-ganyan, et cetera, et cetera. Pero iba ang ginagawa niya. Dahil sinira niya mga kaibigan, sinira niya kaagad si BBM. Dahil